Kinalawang at rumupok na ang ilang bahagi ng San Juanico Bridge kaya kinakailangang kumpunihin. Hindi muna ito pinapadaanan sa malalaking sasakyan. Kumusta na nga ba ang Tacloban City matapos magkaroon ng restriksyon ang mga sasakyan patawid ng San Juanico Bridge? Ano nga ba ang naging epekto nito sa mga biyahero at sa mga kababayan natin na nakatira dito? Papasok na tayo ng downtown ng Tacloban. Yung kalsada ay parang walang masyadong dumadaan na sasakyan. Ito yung McDo. Ito naman yung SM, Seymour. Ito yung Gaisano. Mapapansin po natin, walang masyadong tao ngayon dito sa Tacloban City. Parang tahimik yung kalsada at yung mga port, tahimik din. Ayan o, walang masyadong nagbibiyahe. Ayan. So mapapansin po natin ang area ito na nilalakaran natin. Kunti lang yung mga taong nakakasalubong natin. Pero dati, punong-puno at siksikan ang mga naglalakad dito. Pero ngayon makikita natin, konti na lang yung mga nakakasalubong natin. Kahit nga sa tapat ng Seymour, punong-puno yan dati ng mga tao na nagtatambay at naghihintay ng mga sasakyan. Pero ngayon makikita natin na Seymour, halos mabilang mo lang yung mga tao. Etong pinapakita ko sa inyo ay ang realidad dito sa Tacloban City. Humina na rin yung ilang mga fast food. Ngunit sa kabila ng pagsasara ng San Juanico Bridge para sa mga mabibigat na sasakyan, ay nagkaroon naman ng oportunidad para mabuksan ang ilang mga port dito sa Tacloban City para magbigay ng serbisyo para sa mga kababayan natin na gustong makatawid papunta ng Samar at galing ng Samar papunta rito sa Tacloban. So nandito tayo ngayon sa Port of Tacloban. Yung mga truck na malalaki hindi makakatawid pa papuntang Samar. So no choice kundi maghintay hanggang mag-operate yung port doon sa kabila. Wala kayong ibang alternatibong pwedeng daanan dito kundi doon na lang kayo sa Ormoc papunta sa Calbayog or Catbalogan. So, itong port na to kasi hindi pa nag-o-open na pwedeng isa kayong mga malalaking truck na tatawid papuntang Samar mula dito sa Tacloban. Ayan yung San Antonio Barge. Yung San Antonio, papunta yan sa Basay, Samar. Ayan yung tumatawid. Papuntang Basay, sir? Basay. Ayan o. So, kung tatawid kayo ng Samar, halimbawa tatawid kayo ng Samar, pwede kayo dito sumakay. Ayan, loaded na. Wala, hindi na nakasakay yung mga pasahero. Paalis na sila. Lahat yan, sir, galing ng Basay, sir? Lahat yan galing ng Basay? Yung iba, sir, may papuntang Santa Rita. Santa Rita, Samar. Hindi rin na sila tumatawid ng San Juanico, ano? Hindi. Hindi na. Mga bus kasi yung sinasakyan kadalasan nila, ano? Kaya sa Basay na lang sila sumasakay papunta rito sa Tacloban. Ayan. So, araw-araw yan, sir? Araw-araw. Alas 8:30 ng gabi. Okay. So, tandaan nyo lang, sa likod lang yan ng McDonald's, Jollibee. Kung tatawid kayo papuntang Samar o Santa Rita, dito kayo sumakay sa likod. Ayan. Since hindi na makatawid gamit yung San Juanico Bridge kung sasakay ng bus, ito na yung alternatibo. Mayroong mga maliliit na barge. Ayan. Oh, may maliliit. At meron ding mga malalaki. Ito yung papunta sa Basay. Yung isa, yung kanina, yung umalis, ay papunta yun ng Santa Rita, Samar. Yung mga bangka dito, yung mga maliliit, ito yung nagbibiyahe
sa papuntang Samar na namamalengke lang dito sa market ng Tacloban City. Yung iba kinakargahan nila ng mga saging, mga prutas, gulay at iba pa. Kagaya nito, kararating lang. Doon sa unahan maraming nakapilang mga bangka sa nabibiyahe sa iba't ibang lugar sa parte ng Samar. Dito dumadaan yung mga multi-cabs na papuntang terminal. Salwari Forest View, Kamalawan, Babakay, Perlis, Edi Arinse. Salwari ko ka di boss? Yes sir. Ay, inik? Oh. Paano makakakuha ng San Juanico? Oo, ano? Ampun, adito ba siya to? So di rin lagi, di makakatawid. Di na lahat. Ito tayo libre sakay. Sa libre sakay lang dadaong. So, terminal pala ini, terminal. Oh. Oh, so may nandito tayo sa terminal kung saan yung mga galing ng Tacloban ay sasakay ng mga boss papunta ron sa bunganga ng San Juanico Bridge lang. Sasakay lang sila ng libreng sakay papunta patawid ng Samar. Samar. Ito yung mga bus na hindi na nakakatawid papunta sa Samar ay dito na nagpa-parking. Ayan oh. Out. May subscriber tayo. Caloocan ka mo, North Caloocan. Subscriber natin, taga Caloocan. Okay, later. Base sa assessment natin dito, okay pa naman yung kalagayan ng Tacloban City. Kahit na nilimitahan yung pagtatawid ng mga bus doon sa San Juanico Bridge. At least hindi pa rin napigilan na yung mga kababayan natin ay makapunta rito sa Tacloban City kasi may alternatibo ng mga sakayan at mga ruta ng mga bus ay makikita lang natin dito sa gilid ng market. Ayan, dito sumasakay papunta sa San Juanico Bridge at sasakay rin ng libre sakay patawid ng Samar. So kumustahin naman natin yung mga bilihin dito. Quick. Yun, yung mayroong mga street foods naman dito malapit sa sakayan papunta ng Samar. Ayan o, patok sa mga kababayan natin. Kapag hapon, ganito yung sitwasyon dito sa Tacloban. Patok yung mga street foods. Pangmasa. So, ayan, malapit dito sa sakayan papuntang Samar, makikita natin sa gilid yung mga street foods na patok sa mga kababayan natin. Pangmasa yung mga presyo. Ayan. Grabe, ang gaganda ng mga sapatos oh. Kay ang boss. Mix. Ayan oh. Marami kayong pagpipilian dito. Ayan, guys. Ayan. Tag 200. Ganda, tag 200. May 150. Bilhin ko to for 150 pero yung tulo 200. To for 150. Tapos Tulo tulo 200. 200. Ayos. Oh, magaganda oh. Ganda ng ulo. Ha? Maganda ko no, pati tindera. Shout out. Alright. Ano team ko niya Facebook? I mean, Milber Fibra TV o YouTube. ano po? Milber Fibra TV. Milber. Subscribe ha. So, ayan. So mostly ng mga nakikita natin dito ay mga tindahan ng mga sapatos na ukay-ukay. Tigang pamaninira din ng mga sapatos sa ibang bansa.
Diin man? Upan, Cebu. Cebu, okay. So ini-export pala ito galing Cebu, pumunta rin sa Tacloban. Okay. Hindi, tag 59 eh. Ayan, cute. Cute. Dito makikita rin sa gilid ng bus, makikita natin mga tinda ng mga ukay-ukay. Iba't ibang klase, sapatos, damit, pantalon. Ayan, sa likod nito yung mga bilihan ng mga goods. Mura lang natin mabibili ito, pwedeng 150. Oh, maganda pa. Sapatos, 150 din. Dalawang piraso, 150. Branded na.